Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Binigyan ng Pangulong Bongbong Marcos ng executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. 7 taon matapos itong masibak sa serbisyo dahil sa umano'y ill-gotten wealth. Dahil dito, burado na ang lahat ng administrative liabilities ni Mabilog at ibinalik na rin ang kanyang mga karapatang pampolitika. Sinabi po ni Executive Secretary at dating Chief Justice Lucas Bersamin na bigyan ng executive clemency si Mabilog dahil na rin sa pagsisikap ng dating alkalde para sa mas mahusay na pamamahala, mahabang serbisyo at sa mga tinanggap noon na pagkilala at parangal ng Iloilo City sa ilalim ng kanyang pamumuno. Si Mayor Mabilog na tinanggal sa serbisyo ng Ombudsman noong October 2017 dahil sa kasong graft at hindi maipaliwanag na yaman ay tumakas sa bansa noon ding nasabing taon matapos siyang targetin at isama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isyu ng katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta po kayo mga taxi driver, mga jeepney driver, Ayan, at mga misis? Ayan. Narinig niyo ba ang balita? Aha. Nakadidismaya. Aha. May rollback. May rollback pero kakapiranggot pala tong rollback na to eh. Oo. Sabi Kasi nga ang, ni Ka Jerry Labasan gakulangot. Gakulangot. Oo. Ang bihirang patis. Pero di bali na. Kesa naman sa lumundag na naman o tumaas na naman. Oo, at least hindi tumaas. Oo, nung nakaraan kasi ang pinanggalingan ng pagtaas halos 3 piso eh. Oo nga eh. Tapos 270, magkano lamang ang rollback, kumbachero? Ang rollback ayon kay Boss Jomay. May-ari ba ng Petron si Boss Jomay? Oo, meron. Siya na pala yun. Siya na. Oo. Boss Jomay. Boss Jomay, maganda morning. Ang gasolina daw ay ilan na rin? 80 centavos. 80 centavos. Ang diesel, Oo. nako, ito nga kakarampot. Ayan, 20 centimos. 20 centimos. At ang kerosene o gaas ay 50.
Pero Napakaliit nga. ganun na lang siguro gawin natin na maging Oo. masaya na lang tayo na hindi lumundag uli. Oo, yung iba naman dyan, magdadamog pa. Magdadamog Sa inyo na yan! May ganun na. Sasabihin gano'n. Saksak mo sa baga mo. Ayan, May ganun pa. yung 20 centimos na yan sa diesel. Diba? Talaga naman. Totoo naman. Napaka nakakadismaya naman talaga yan. Oo. Yan po yung isang balita, good news pero ang Bad news. ang sakit sa dibdib. Good news pero bad news. Yung good news na bad news. Pero ito pong pambungad namin ni Kumbachero ay talaga namang maraming nagtaas ng kilay. Dahil meron pa palang pending na kaso sa Sandigan Bayan, yung criminal case. Oo. Itong si Mayor Mabilog. Oo, Oo. kaya yung sabi na ba, pwede na ba yun? Pwede nang bigyan ng executive clemency. Oo. Especially kung related sa kanyang kaso na ito na binigyan siya ng executive clemency, yung nakapending pa. Ganun. Mabuti siguro may magpaliwanag dito sa party ng Malacanang Tama din naman kanina na idiniin ni Mother Malu Cabral na si Executive Secretary Lucas Bersamin ay dating Chief Justice. Mas naiintindihan niya siguro yun. Kaysa naman sa atin. Tayo naman meron lang. Baka meron lang kailangang idagdag na paliwanag. Paanong nangyari na nabigyan ng kaagad ng executive, hindi naman sa kino-question natin. Kapangyarihan ng Pangulo. Kapangyarihan po ng Pangulo yan. At sa paniwala din naman ng marami sa atin, falsely accused. Itong si Mayor Jed Mabilog. Especially dun sa may kinalaman kong Bachero sa droga. Kaya nga nagtago napilitang magtago Kaya lang, paano nga yun kung meron pa palang mga pending case? Na hindi pa nadidesisyonan. So parang ang nangyari doon, parang inunahan na ng Malacanang yung magiging desisyon o ano man ang magiging desisyon ng judiciary. Ang binibigyan ng executive clemency Kumbachero, magkukal lang kami dito, magdi-disclaimer. Pareho lang po kaming abusado rito, hindi po kami abogado. Ito pong clemency ay binibigay pag may final conviction. Ang pagkakaalam natin. Kaya ka nga binibigyan ng clemency dahil ikaw ay nahatulan. With finality. With finality. Hindi ba yung ibang nagre-request ng pardon o executive clemency inaatras pa nga yung kanilang yung ibang nakapending pa yung kanilang appeal para magkaroon mabigyan na ng daan sa clemency o pardon. Yung iba naman sinasabi aminin mo na para tapos bibigyan ka rin naman ng pardon clemency. Yan. Ito pong isa sa mga matinding kritiko ni Mayor Mabilog, isang lumilingon sa pangalang Plaridel Nava. Plaridel Nava, taga-kon siguro taga Bulacan yan. Bulacan yan. Plaridel Hindi, Nava, kwento, taga Parañaque to. Di ba taga doon si Rosel Nava yung bakit nga ba mahal kita? Naloko na. Yan sabi niya, Kumbachero, i-challenge daw niya sa Supreme Court. Ito daw pong executive clemency na ibinigay kay Jed Mabilog. Ayun. Sino yung ang pangalan kong Bachero ay Plaridel Nava. Plaridel Nava. At ang iginigit po niya, si Mabilog is still facing si Mabilog ay naharap pa rin criminal case sa kasong kriminal with the Sandigan Bayan, sa Sandigan Bayan that make him ineligible na gumagawa sa kanyang hindi po pwede of any presidential pardon. Sa anumang presidential pardon o pagpapatawad mula sa Pangulo. Yan po yung pahayag ni Plaridel Nava. Ineligible. Dahil meron pa raw pending case. Kaya mabuti na rin yun kung i-challenge to sa Supreme Court. Hindi lalong maigi dahil karapatan naman yun
nung ito si Plaridel Nava at iba pa. Ayan, no. Na sabi nila bongga kaday, itaas ang kilay. Yan ba parang preemptive pardon, ano? Parang preemptive executive clemency pala ang nangyari, ano? Kung ganon. Parang naalala tuloy ni Mr. Norberto Ching Cuangco habang kumakain ng masarap na isda. Yung anong tawag doon sa isda na yun, Sir Norbert? Naalala niya, sabi niya, napapanood lang niya sa international news na si Joe Biden ganun din na ibinigay kay Dr. Fauci. Si Fauci, si Dr. Fauci. Parang preemptive pardon. Jade perch daw pala yung isda na masarap. Jade perch. Kakaiba, no? Pangalan. Ang pangalan pa lang. Imported na. Pero dito naman, pinag-uusapan natin Jade Mabilog. Jade Mabilog naman ito. So preemptive, parang preemptive clemency ang naibigay. Pero specific naman kung Bachero kung saan pinapatawad si Jed Mabilog Hindi naman dun sa pending sa Sandigan Bayan Ang pinatawad siya dun sa kanyang naunang conviction ng ombudsman sa ill-gotten wealth case. Kaya lang yung mga pending case niya ay kahawig din, related din sa kanyang naunang kaso. Siguro nga, kaya dapat gusto nating malaman kung totoo nga bang related yung kanyang pending case doon sa kaso kung saan siya pinatawad. Dito pala sa unang kaso niyang siya ay he was found guilty. May kasamang perpetual disqualification from holding public office. Doon sa clemency, ibinabalik din yun. Ibinabalik din yung kanyang karapatan na humawak ulit ng posisyon sa pamahalaan. So ang pinatawad sa kanya, Kumbachero, ay isang kaso na may hatol na ng ombudsman. Ito, Kumbachero, ay administrative case. Administrative. Doon siya sa administrative case na yun, na may kaakibat na dismissal from the service at perpetual disqualification from holding public office. Doon siya pinatawad. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun namang panonoorin, inaabangan nating pelikula na naging kontrobersyal, Kumbachero, dahil sa teaser. Ano bang latest doon? Ang latest po dyan, naglabas na po ng desisyon ang husgado at ang sinasabi po ng husgado ay tuloy ang pelikula. Tuloy daw po ang pagpapalabas ng pelikula. Mapapanood? Ipapalabas sa mga sinihan yan? Ipapalabas daw po yan. Kung ang premiere yata niyan, Ivan, sa kailan? Sa February 5. Malapit na pala. Next week na. Naalala ko. Iba din talaga tong si Direk Daryl Yap mamili ng petsa, Kumbachero. February 5. Alam mo ba kung gaano ka-importante yung petsa ng February 5? Gaano ka-importante? Ang February 5, ito po yung petsa, February 5, 1999. Ikinover ko to, Ivan. Maliit ka. Pinanganak ka na ba nun? Hindi pa. February 5, 1999. Nung in-execute sa pamamagitan ng lethal injection ang rapist na si Leo Echegaray. Tapos ang premiere showing ng pelikula ni Daryl Yap na pinamagatang The Rapists of Pepsi Paloma. February 5 din. Tingnan mo na. At ang pinakamatindi niyan, may i-offer daw na debote sa lahat ng manonood. May libre, namatay tuloy yung mic. May libre daw pong debote sa lahat ng manonood. May napaka-importante. Gumanon pa. Nagulat tuloy siya. May soft drinks. Pero ang isa po sa mga ipinagbubunyi ng kampo ni Bossing Vic Soto, sapagkat yung bahagi po ng desisyon ng husgado ay ipinatitigil. Yung pong teaser. Yung teaser so na binanggit yung pangalan ni Bossing Vic. At pinatatanggal din yung mga naunang lumabas na. So teaser, yung teaser. Sa pelikula?
Meron bang, di ba, kapag teaser na gano'n, galing sa pelikula yun. Galing sa pelikula. Ibig ba sabihin, pumapayag na sila na yung teaser na yon na galing din sa pelikula, maipalabas. Yun ang pagkakaunawa ko, kumbachero, sapagkat may konteksto na pagdating dun sa pelikula. Oo. Kaya tayo nanggigigil dito dahil hindi pa natin napapanood yung pelikula. Hindi pa nga. Malay mo naman, ang ending pala ng pelikula, puro pinag-absuelto sila doon ni Daryl Yap. Hindi ba? Kasi style din ni Daryl Yap yung marketing Yan ang galing ng bata na yan At kaya nga tayong lahat ngayon nag-uusap. Mamaya, meron tayong makakausap tungkol po sa issue ito. Abangan po niyo. Abangan po niyo. Attorney Ronnie Heron. Abangan po ninyo. Abangan po niyo. Abangan po niyo ang kung sino man ang aming kakausapin. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Magandang umaga sa mga tagapag-imbestiga ng mga mamamahayag, kumbatsero. Imbestiga ng mga mamamahayag. Ang tawag sa kanila ay Philippine Center for Investigative Journalism. We got this nakagigit lang nga pala isa po sa mga binabanggit ng Philippine Center for Investigative Journalism sa isa nilang artikulo, ang tawag nila sa dynasty na ito ay Ubis. Political Dynasty. Ubis. Sobrang taba. Sobrang taba na, kumbatsero. Kaya ang tawag nila Ubis. Sabi niya, if you exceed 4 or 5, that's already obese. Sobrang taba na. Kapag 4 o 5 miyembro ng pamilya ang magkakasabay na nasa posisyon. It's not good for the health of democracy. Hindi maganda yan para sa kalusugan ng demokrasya. Ang isa po sa binanggit ng PCIJ ay ang mga tulfo. Sabi ko, meron na bang dynasty ang mga tulfo? Ay merong senador, may congressman. Sa Congress ay dalawa. Inisa-isa nila, kumbatsero, ang nakaupo ay si Senator Raffy Tulfo. Ayan, tapos ang kanyang anak ay si Congressman Ralph Tulfo. Diyan sa Ang Quezon kanyang City. asawa ay si ACT-CIS Party List Group Representative Jocelyn Tulfo. At kapag nanalo daw po ang dalawa pa niyang kapatid, sina Senators Erwin Tulfo at Ben Tulfo, na malamang ay mananalo, at ang kapatid nila na si Juan Dateo na tumatakbo bilang first nominee ng party list, at ang anak nito na si Robert Tulfo Teo na third nominee ng party list na yon, 7 Tulfo na raw po ang nasa Kongreso sa susunod na taon. Napakarami na pala, hindi man lang natin namalayan. Ito po ang sinabi ng PCIJ. Isa lang po yan sa napakarami na mga political dynasties na dapat daw po ay iniisip mabuti ng mga botante. Sapagkat bagamat marami namang mga dynasties dito sa Pilipinas na magagaling ang mga members, nakagagawa ng mabuti sa kanila pong mamamayan, pero generally speaking daw, kumbatsero, ang political dynasty, ang mga lugar na may political dynasty ay nagkakandahirap ang mga constituents. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Oras mo natin, Achi Edelingo, Mr. Jalamtang, Lakyam Jak Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 28 na pala ng Enero 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. 29 pesos kada kilong bigas, malapit nang mabili sa SM Robinsons Pure Gold at 7-Eleven. Presyo ng gasolina, may halos pisong rollback sa kada litro, pero ang diesel at kerosene, katiting lang ang tapyas presyo. Pagsugpo sa Red Tape, prioridad ng ARTA. Police General nasangkot sa 6.7 billion shabu, nakalabas na ng bansa. Bossing Vic Soto, kinatigan ng korte. Teaser video ng The Rapists of Pepsi Paloma, pinatatanggal. At senior citizen, toda sa sunog sa QC. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Malapit na pong makabili ng 29 pesos kada kilong bigas sa SM Robinsons, Pure Gold at Merrimart Grocery Stores kasunod ng pulong na pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Batay sa plano ng DA, ang 29 pesos per kilo na bigas ay mabibili na rin sa 7-Eleven stores. Nakipagpulong si Tiu Laurel sa mga kinatawan ng 4 na major grocery operators at convenience store upang plantsahin ang mga detalye ng inisyatibo ng gobyerno upang patatagin ang presyo ng bigas. Ayon kay Laurel, ito ay isang solusyon na pinaniniwala ang magpapatatag ng presyo ng nasabing butil sa mas mabilis at more efficiently. Gayunman, kailangan anyang makahanap ng tamang balanse upang maisakatuparan ito ng maayos at matiyak ang pakikipagtulungan ng lahat. Ang Food Terminal Incorporated na kontrolado ng gobyerno ang hahawak sa supply at packaging ng bigas na ipamamahagi sa pamamagitan ng mga kalahok na retail chain. So ito yung binabanggit nating kumbatsero na parang kadiwa. Kadiwa. Parang kadiwa. So yan yung bigas ng kadiwa. Oo, parang bigas ng hindi kadiwa ito. Hindi yan yung bigas ng NFA. Hindi. Kasi hindi iba ito. yung sa NFA. NFA, Hindi. 38 pesos pa yung Tsaka NFA. hindi pa nila pwedeng ibenta sa merkado. Sa merkado ng diretso. Dahil sa batas. Yun. Ang tanong dyan, kung bibili sa SM, sa 7-Eleven, Yun. madalas ka ron na kumbadero. Yes. Hahanapan pa ba ng ano ba ito? Ng mga requirements? Hindi na. So kahit sino pwede nang bumili dyan. Dapat kahit sino. Kahit may pera. Kahit hindi beneficiaries ng 4Ps. Oo, dapat lang. Dahil kasi open na to inopen na sa lahat. Tama. Ayan malinaw. Yun ang gusto namin pero hindi namin alam. Kung ganun nga. Yun ang intindi natin. Dahil yan public na yan ikinuha na sa lahat, inoffer na sa lahat. Ayan. Samantala, umarangkada na ang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, unang tapyas presyo ngayong taon. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 80 sentimos kada litro ang bawas presyo sa gasolina, 20 sentimos lang sa diesel at 50 sentimos sa kerosene. Paliwanag ni Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nagkaroon ng panibagong rollback makaraang atasan ni US President Donald Trump ang OPEC para maglabas ng karagdagang supply ng krudo. Kasi nung pumasok sa si President Trump, nag-issue ng sanction ng US, di po ba? Ang tinamaan ho ng sanction na yan ay almost 180 Russian tankers. Kaya lang si US President ay strongly and aggressively enjoining yung OPEC na
palabas na ang OPEC ng additional supply. Ang pinaka-fundamental hong nangyayari ngayon, magalaw ho ang price kasi nagkasabay ho yung sanction ng US at sila din ho ang nag-call sa OPEC din na magdagdag. Ayun, yan naman pala. Ganun Si pala. Attorney Rino Abad ng Department of Energy. Alas 6:31 na ng umaga. Naimbaga-bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Target daw po ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na labanan ang red tape sa bansa. Ganun lang, ganun naman talaga. Kaya naman kayo nandyan. Kaya nga ang pangalan ng opisina nyo ay Anti-Red Tape. Anti-red tape. Baka kasi hindi alam no iba na yun ang trabaho nila. Yan po yun, Anti-Red Tape. Ibig sabihin, yan po ay kalaban ng red tape. Ayan. Sinabi po ni ARTA Director General Ernesto Perez na ang gusto nila ay tuluyang masawata at hindi lamang mabawasan ang red tape. Yun. Resulta daw po ito ng pulong ng Management Association of the Philippines kung saan number one concern ng mga negosyante ang red tape. Nako, sinabi nyo pa Director General. Upang maisakatuparan nito, kailangan anya ang zero tolerance sa proseso ng paglaban hindi lamang sa red tape kundi maging sa corruption. Our aim is not only to reduce red tape but to totally eliminate red tape. Kasi narinig po natin ang hinaing ng ating mga negosyante. Recently po nagkaroon ng survey ang Management Association of the Philippines. Ang number one concern is really about red tape at corruption in the process. To be able to do that, we will have a zero tolerance against red tape and corruption in the process. Yun. Diba? Ganda. Gandang pakinggan. Lalo pat may background music, background music. Yun Dapat ang gumaganon si Director General habang nagsasalita. At ikaw naman nanonood, napapatingala ka sa alapaapa. Ito ang kailangan natin. Maganda yung Bagamat yung mga sinabi ho ni Director General, narinig na rin natin. Narinig na natin. Alam niyo po ba, Director General, may ikukwento lang ako sa inyo. No? Ito kasama din sa tinatawag na ease of doing business. Na meron pong naikwento ko na yata ito sa iyo. Paulit-ulit na lang na may kwento ko sa iyo, baka marinig din nila. Meron pong isang nagtatayo ng planta ng bakal diyan sa Bataan. Narinig na rin daw ni Mel Magno yan. Kinukwento mo. Di ba? Kuya Mel Magno. Nagtatayo ng bakal diyan sa Bataan. Planta ng bakal. Nagtayo na ng pasilidad. Alam niyo po ba kung kailan pa? Bago pa mag-pandemic, 2017 pa. Hanggang ngayon, wala pa nung ECC. Ang tanong, yung bang tinayo niya, yari sa bakal? Matibay, kumbachero. Gawa sa simento. Ganun. Hindi natin mabubusit ka na lang Lahat na lang ng naupo dyan, sinasabi, pabibilisin natin ang proseso ng pagbibigay ng mga permit. Ayun na nga. Puro kwento lang. Puro kwento lang. Kaya po, dahil sa tagal magbigay ng permit ng mga nasa gobyerno, hindi natin malaman kung ano iniintay. Ba't ba hindi maipirma yung tinamaan na magaling na ballpen na yan? Yung iba, nagsialisa na, nagpunta na sa Thailand, nagpunta na sa Vietnam. Ayun. Nagpunta na sa Indonesia. Ayan, talaga. Nawala na tayo. Lumayas ng masamaan loob sa atin. Tapos sabi ni Director General, ito po ang gagawin namin dahil anti-red tape po kami. Kalaban po kami ng red tape. Sige, ayos. Ayos yun, Director General. Mabuhay po kayo. Alas 6:34 ang ating oras. Maya Pabak, mga kabalen, gising na ba kayo? Nakalabas na ng bansa ang retired police general na kabilang sa kinasuhan kaugnay sa maling paghawak ng 6.7 billion pesos na shabu na nakumpiska noong October 2022 sa Maynila. Ayon kay Police Brigadier General Jane Fajardo, spokesperson ng PNP, noon pang January 8, nakalabas ng bansa ang hindi pinangalan ng retiradong general. Hindi nila pangalanan may warrant of arrest na yan. Tsaka nakalabas na nga ng bansa Pangalanan nyo na general. Bagong pa man maglabas ng warrant of arrest ang korte
laban sa kanya at sa 28 iba pa. Sa ngayon, 20 pulis na mula sa 29 na sangkot sa kaso ang nasa custody na ng PNP. Kinasuhan sila ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 nang maaresto si dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. at makumpiska sa kanya ang 990 kilos ng shabu. May proseso po tayo ay bigyan ng pagkakataon po yung proseso na tumakbo at lahat naman po ito ay mga dating miyembro po ng PNP, they know the process and we expect na sila po mismo ang makakaintindi na bahagi po ng proseso po ito at kailangan respetuhin po natin yung proseso po at jurisdiction po ng Korte. Si Police Brigadier General Jane Fajardo. Susunod! Tito Boy! Ito na po yung sinasabi natin, naka-score daw po ang bossing Vic Soto sa husgado laban sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:36. This time check is brought to you. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:42 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Naka-score sa korte ang komedyante at TV host na si Bossing Vic Soto. Ito yung makaraang katigan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Ang motion on writ of habeas data ni Bossing Vic. Inatasan ng Muntinlupa RTC ang filmmaker na si Daryl Yap na tanggalin, i-delete sa mga online platforms ang teaser ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma, ang pangalan ni Soto. Ayan. Gayunman, pinahintulutan naman ng korte si Yap na ipagpatuloy ang paggawa at pagpapalabas ng pelikula. Sinabi po ng kampo ni Yap na nakatakda sa February 5 ang premiere ng pelikulang ito. At kaugnay po niyan ay makakausap natin sa telepono si Attorney Enrique. Hindi pala sa telepono. Via Zoom. Si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Ang kanila daw plano, kumbatsero, ay hindi natatapos dun sa teaser. Dahil kakasuhan pa raw nila ng cyber libel itong si Director Daryl Yap. Hindi pa pala nakakasuhan. So yung unang kaso pa lang may kinalaman do sa teaser para lang matanggal. Para matanggal yung teaser. Kasi pag napanood mo yung teaser, may konklusyon na dun eh. Yung biktima mismo ang nagsabi kung sino nang rape sa kanya eh. Di ba? yung pagkakasabi. Di ba? Kapag kahit papanoorin ko pa ngayon yung yung pelikula, kumbatsero. Ito sa akin lang to. Tama, sige. Kahit napanoorin ko pa ng buo ngayon yung pelikula at kahit may konteksto pa. May konteksto at kahit na nandiyan nakikinig na ba si attorney? Nakikinig na. At kahit na sa dulo mapalitaw sa husgado na napawalan sala si Bossing Vic Soto. Hindi mawawala sa isip ko yung sinabi nung na siya ang may kasalanan dahil siya yung paano? Sinabi nung ano sagot? Yun, may ganun eh. May diba? ganun na kagad. Kita diba? mo? Hindi mawawala sa isip mo yun. Minsan lang natin napanood yung teaser pero nagmarka na sa atin. Nagmarka na.
Ikaw, magaling ka ring solusyon eh. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 por 2. Magtanong tayo. Magtanong tayo sa mas nakakaintindi. Oo na! Sabi po natin si Attorney Enrique de la Cruz, Attorney Buko. Ay, Attorney Buko, tawag natin sa kanya. Attorney Buko. Attorney, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Maraming salamat, Katunying, Ka Jerry. Ako po ay inyong number 1 fan. Taga-subaybay mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po. Oy, hindi mo na itatanong. Siya na may-ari ng Divina Law. Siya na. Ganun ba? Hindi po. Tinanggal na ba niya si Attorney Ferdinand Divina? Hindi, nagluluto-luto na lang si Attorney Divina ngayon. Nagre-restaurant na lang. Sa restaurant sa Makati. Boss ko yun. Boss natin yun. Sabi siguro ni Attorney. Saka sabi ni Attorney Buko, magturo ka na lang sa UST. Ako na bahala dito. Parang si itabi mo, ako na. Parang gano'n. Parang gano'n ang dating eh. Attorney, una-una po, pakiklaro nga po itong desisyon ng husgado. Parang partially granting your motion pala, no? Sige nga po, para mas maintindihan ng nakikinig po sa atin. Opo, ang hinihiling po kasi namin sa hukuman ay una, tanggalin yung teaser video at ano pa mang promo materials na naglalaman ng pangalan at mga sensitibong impormasyon, yung pagkakasangkot sa kaso ni Mr. Vic Soto. Pangalawa, hinihiling namin na dun sa pelikula, kung may bahagi man ito na gagamitin ang pangalan ni Mr. Vic Soto at ang kanyang sensitibong personal na impormasyon o yung kaugnayan umano niya dun sa sinasabing rape, ay tanggalin na rin doon sa pelikula. So yun yung hinihiling. Ang pinagbigyan lang ng korte ay tanggalin yung teaser video at anumang promo materials. So hindi pinakialaman muna ng korte yung pelikula. Ayun. Sabi ng korte, hindi Muna. pa naman natin nakikita kung ano ang laman. At meron pang ibang pamamaraan para ito ay ma-address. So hindi pa pala tapos doon. Muna yung term na ginamit ni Attorney. So papunta pa dun sa kabuuan ng pelikula, hindi lang sa teaser, Attorney. Tama po. May cyber libel complaint pa ho kami para sa teaser video. At yung mismong pelikula, wala pa kaming basihan sa ngayon para gumawa ng anumang hakbang. Pero kung ito ay isasubmit na yung kabuuan, kasi wala pa nakakapanood eh. Wala pa nakakakita. So mahirap pigilan ng isang bagay na hindi pa naman natin nakikita kung ano ang laman. Prior restraint yan eh. Censorship. Pagka pinigilan mo, hindi mo pa alam kung ano ang laman. Kaya ang gagawin namin, pag siya ay nagsumiti ng kopya ng kanyang pelikula sa MTRCB halimbawa, ay magpa-file kami ng opposition kung merong bahagi dito na lumalabag sa karapatan ng aming kliyente. Opo, so in other words, yung pong portion, yung ginamit na teaser, na sabi ng husgado, burahin yan, i-delete yan, Kung sa pelikula po ay isasama pa din po yun, pag isinabmit na sa MTRCB, ipabubura nyo din yun sa pelikula. Ganun po ba ang at iba pa na may kinalaman kay Bossing Vic Soto? Yes po, kasi may mga panuntunan o pamantayan ang batas, no? Lalong-lalo na ang MTRCB. May mga bagay na hindi pinapayagan at mabibigyan ka ng ibang classification pag ito ay yung nilabag. Ang tawagin mo ang isang taong rapist, halimbawa, at meron ng kasong ipinal sa iyo para sa cyber libel, para dito ay isang paglabag sa ganung guidelines, no? Kaya hihilingin namin sa MTRCB o kung sa anumang tanggapan dadalhin, kasi hanggang Office of the President pwedeng umabot ang issue ng tungkol sa pagpapalabas ng pelikula. Kami ang maghahain ng idudulog namin ang problema, ang kaso sa tamang forum kung saan man ito ipapasubmit, ipapareview para makita na may paglabag talaga sa karapatan ni Mr. Vic Soto. Kanina ho, Attorney, kinukumbinsi ako ni Kumbachero na pumayag na. Kasi yung teaser. Hindi, na andun pa rin yung teaser, pero sa kabuuan kasi sa dulo, sabi ni Kumbachero, baka naman sa dulo sinabi doon na walang sala talaga ang mga nagkamali ang biktima o ang sino man na nag-aakusa kay Vic Soto. Paano kung gano'n sa ending ng pelikula, Attorney? Pero kasama pa rin yung teaser. Sa loob ng pelikula. Kahit naman gano'n ang maging ending, kung nandun pa rin yung paninirang puri
kung nandun pa rin yung paggamit ng mga sensitibong impormasyon sa isang tao nang walang pahintulot, may paglabag pa rin, ka Jerry. Kaya hihilingin namin na ito'y tanggalin. O pwede naman niyang gawin ang pelikula na hindi lumalabag sa karapatan ng ibang tao. May mga pamamaraan tayong ginagawa dyan, no, para maiwasan. At yun ang hihilingin namin, na sana mag-comply na lang tayo with the law. Sundin na lang natin yung batas. Iwasan na lang natin makapanakit ng ibang tao para lamang makapagbenta ng pelikula. Okay, yung po bang cyber libel ay na-file ninyo o plano pa lang ninyong i-file? Naka-file na ito, Katunying, sa City Prosecutor's Office ng Muntinlupa, 19 counts of cyber libel. Ang nakapagtataka, hindi pa rin sila sumasagot dito. Pero ba't ho 19, attorney? 19 times yung iba't ibang post. Bawat isang post nung mapanirang video at statement galing sa akusado ay isang count ng cyber libel. Ito po ba ay si Direk Daryl Yap lang ang respondent dito o pati po yung mga nag-share niyan dinimanda nyo rin po? Pinili lang ng aming kliyente ni Mr. Vic Soto, nakasuhan si Mr. Daryl Yap. Dahil lang alam niya, ito ang ugat. No? Sa kanya nagsimula. No? Siya ang nag-cause ng publication. Siya ang author ng libelous statements. Kaya siya po ang kinasuhan. Ano po yung status ng kaso na yun kung hindi pa ho sumasagot ang respondent? I think meron sila within this week na panahon para magsumiti ng kanilang sagot. Dahil nagkaroon muna ng attempt at mediation. Mandatory na kasi ngayon yan sa rules ng City Prosecutor's Office na susubukang pag-ayusin ang magkabilang panig. Wala pong naging pag-ayos, kaya po tuloy na ang kaso at hinihintay na lang namin yung kanilang sagot. Intindi na nang naging hype o naging promotion itong pelikulang ito, attorney. So hindi bagamat initially ay nakakuha ng panalo o victory kayo at ang inyong kliyente si Bossing Vic. So hindi lang kayo titigil sa teaser kundi yung buong pelikula mismo ang inyong hahadlangan na maipalabas. Tama po. Yung bahagi lang naman ng pelikula na mapanira sa aming kliyente, ang aming tututulan. No? Hindi naman yung kabuuan ng pelikula. Wala naman kaming layunin na pigilan na gamitin niya ang kanyang malayang pagpapahayag o ang kanyang artistic rights bilang isang direktor. Ang tinututulan lang po namin ay yung pamamaraan ng kanyang paggamit ng kanyang karapatan na nakakapanira sa aming kliyente. Meron pong nabanggit yung husgado dun sa dun sa kanilang desisyon. Kayo na nga magpaliwanag doon. Bakit daw po siya pumayag na alisin o pa-delete yung teaser na yon? Ang sabi po ng hukuman, mayroon pong kinolektang personal na impormasyon si Mr. Yap mula sa aming kliyente. At itong mga impormasyon na ito ay ginamit niya ng walang pahintulot. Halimbawa, yung teaser video, sabi niya, ito'y galing sa isang pribadong conversation. At yung pribadong conversation na ito ay hindi available online or sa anumang publicly accessible site. So, kinolekta mo ito. So, ito ay sensitibong personal na impormasyon dahil inuugnay mo ang isang tao sa krimen na hindi available online, hindi available publicly. Walang pwede mag-verify ng private conversation na ito kung totoo ba ito o nangyari o hindi. Diba? At lumalabas na ginamit mo ang pangalan ng isang tao tungkol dito. Kaya sabi ng korte, yung teaser video na yan ay paglabag sa right to privacy ni Mr. Vic Soto. At ang dalawang tao na nag-usap doon sa teaser video na yon supposedly ay parehong pumanaw na, parehong wala na. Parehong patay na. Kaya sabi ng korte, wala tayong paraan para ma-verify yung truthfulness nung nasabing impormasyon, yung conversation. Kung sakali hong tanggalin na lang ni Direk Daryl Yap yung portion na yon, pero ipalabas pa rin yung pelikula, aalisin yung aalisin yun. Yung part na yon. Papayag na po ba si Bossing doon, attorney? Yung portion na yun talaga ang tinututulan namin, no? Pero wala pa kaming basihan para sabihin oo, papayag na kami hangga't hindi namin nakikita yung kabuuan ng pelikula. Kasi kailangan makita namin bago kami magreklamo, no? Wala pa naman kaming basihan. Pag napanood namin at nakita namin wala nang ibang bahagi pa na lalabag sa karapatan ni Mr. Vic Soto,
hindi na kami tututol. Wala kaming gagawin pagkadla. Ngayon po ay petsang 28 na, kung 5 ipapalabas yung pelikula. 1 week na lang. So wala pa pala sa MTRCB, attorney? Naghihintay kami kasi binabantayan din namin dahil hindi naman pwedeng ipalabas ang anumang pelikula na hindi dumadaan for review ng MTRCB. Attorney, maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Kamusta po kay Dean? Kay Chef. Kay Chef. Maraming salamat din po, Ka Tunying at Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo. Ang ipinagmamalaki ng Bulacan, si Attorney Buko, Enrique Buko de la Cruz. ACS Balita. Ayun. So kung aalisin at mawawala ng lahat ng may kinalaman kay Bossing Vic Soto sa pelikula, yung bang parang na siya tinuturong siya yung rapist. At kung tatanungin daw po si Attorney Buko kung papayagan na nilang ipalabas yun. Kung pag wala na yun, wala na yun. Ano ang sagot niya? Ganun ba pagkakasabi ni Attorney Buko? Ganun din. Parang tingnan mo na. Tingnan nyo na ginawa ng teaser na yun kay Kumbachero. Napansin nyo ba? Napaniwala na kami ng teaser, di ba? Ganun ang dating Ang galing talaga nito si Direk Daryl Yap. Iba talaga itong bata na to. Hindi ba, sino ba si Mrs. yata, si Rosel ang nagkukwento sa akin. Sa CEO kasi nag-aaral yan Estudyante pa lang, estudyante pa lang si Daryl Yap. Palang ka-awardee na sa pagsusulat. Magaling talaga, genius ng bata na to. Kaya lang, it's either you love him or you hate him. Ganun lang, sa sobrang galing po niya. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Tony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Ay, yung mga walang-wala dyan sa Binondo. Pero marami dyan, meron. Uy! Pagka Binondo, marami dyan, Andun meron. ba si Sherwin? Oo. Nako, marami dyan. Marami dyan, yung mga... Maraming makakainan dyan ngayon. Lalo na mamaya sa lubong, di ba? Sa New Year. Yes. Chinese New Year. Chinese New Year. Kong He Wachai. Ayan, Sa Barangay 283, nandoon ang Bagong Lakas. Pumapagas pa! Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo at iniintay lang natin yung merong naalala mo ba Radio Shack nung araw, Kumbachero? Radio Shack. Radio Shack. Marami sa atin yan sa New York. Sa New York. Ngayon, wala nang gumagawa nun. Wala na. Ang pumalit Shake Shack. Oo, burger na. Burger na, Kumbachero. Pero mukhang may mag-ririgalo daw sa ating dalawa na isang magaling na magtabi ng mga lumang parang Radio Shack na Philippine-made na transistor radio. Papadala daw sa atin. Iniintay ko lang, Kumbachero, kung kailan nila masisip. May nakakahon pa daw. Kung gaano kaluma no ikinahon, ganun din ipapadala sa atin ang itsura, Kumbachero. Yun ang maganda, yung mga vintage na mga transistor radio, na Pinoy made, Kumbachero. Filipino made. At ito po ay napakaganda pa raw pong sumagap ng AM signal. Band. Napanood mo ba yung mga ito, ang daming nagpo-post sa TikTok, sa ibang social media tungkol sa DZRH. Di ba? Pinakahuli yung napanood ko, nakasabit yung transistor radio sa isang sanga habang nagtatanim ng sa bukid. Talagang yung, siyang kasama ng ating mga kababayan, ano man ang ginagawa. Naglalaba yung iba. Ayan, nagluluto. Diba? Ayan, di ba?
Yan kasama ang DZRH. Yan, kaya salamat po sa mga DZRH fans na kayo po ang dahilan kaya ang DZRH ay number 1. Sabi nga ni Yuel Reyes Zubel, sa pinakahuling survey ng Kantar Media. Number 1 ang DZRH. Dapat Si Yuel Reyes Zubel ba nagsabi niyan? Yuel! At congratulations pala at sa kanilang pag-isang dibdib kina Hazel at Ronron Mapaye. Hazel at Ronron Mapaye, congratulations and best wishes. Sabi ni Kuyang Mel Magno. Ayan. At magandang umaga rin kay Engineer Chito Paz ng Lukban. Kumusta ba ang mga longganisa dyan? Sa Lukban, Quezon. At kumusta naman ang mga ang mga malalaki mata dyan sa Bohol? Kuyang Magitin, mga tarsier. Mga taga Bohol pala talagang dead na dead sa DZRH. Ayun, may mga nagta-transistor radio daw doon. Pero sila naman nakakapanood sa pamamagitan ng cable. Ay, mahina mo, no? Nakikita ninyo mga pagmumukha namin, ano? Diyan kaya sa Munti, sa Muntinlupa, pinapayagan ba ni General? Ni General ang mga preso diyan makapag-monitor man lang sa radyo. General, Director General Katapang. Sana hindi naman pwedeng magamit naman yung mga radyo para may aliwan naman na pag-aaliwan diyan. Lalo na itong si former Iloilo Provincial Administrator Mejorada. Andyan pala siya, nakabilibid pala diyan sa dahil convicted of on libel charges filed by Senator Drilon. Hanggang ngayon pala. Yan po yung sinasabi natin yung pong mga kung ano-anong mga pinagagagawa sa social media. Ayan. Maganda kayo, ha? Ito po, kahit na sabihin nyo, hindi, nag-share lang naman ako Saka sinabi kasi ni ganito, gumaya lang ako Gumaya lang ako Sinabi ko, ganito tong taong to pagka po kayo kinasuhan ng cyber libel, nako po, mabibilibid kayo. At ito ang tandaan ninyo, pag cyber libel, di ba, sa karaniwan, kapag kakasuhan ka, kung saan nangyari, kung saan ginawa yung krimen. Ito, kung nasaan yung nag-file, doon ka pwedeng kasuhan. Halimbawa, kung saan niya napanood. Halimbawa, napakinggan. Nasa basilan siya. Sa pakiramdam niya nilibel mo, libelous yung sinabi mo sa kanya, nasa basilan siya, nasa social media. Nako po, kailangan mong pumunta sa basilan. Doon pa lang perwisyo ng malaki. Totoo yan, hindi kami nananakot, pero parang gano'n na rin. Pero isipin mo kung meron kang gagawing kabalbalan, dahil ikaw dahil ikaw masyado kang fanatic sa kung sino man na sinusuportahan mo, tapos galit ka din sa kaaway nung sinusuportahan mo. Kung ano-ano sasabihin, tapos dinimanda ka. Tapos dinimanda ka sa basilan, dinimanda ka ng kamag-anak nung siniraan mo sa Iloilo. Nako po. Dinimanda ka sa Ilocos. Dinimanda ka sa Batangas. Dinimanda ka sa Quezon City. Paano ngayon yan? Pagpunta lang sa mga korte na yan, hilahod ka na. Yun ang sinasabi natin. Kaya mag-iingat po tayo. Sabi nga, ito po. Kahit pa sabihin mo pang, hindi ko po alam nako. Hindi ko po alam na ganyan. Kahit na sabihin mong hindi mo alam, may sinasabi sa batas na ignorance of the law excuses no one. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy.
11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, House Appropriations Committee Chairman Stella Kimbo nagsalita na. Iginit na walang blanco sa enrolled bill na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Gangbacksya cases laban kay dating Secretary Garin at 2 iba pa iniurong na ng Department of Justice. Dating Bucor Director General Gerald Labantag bigo pa ring maaresto. Hindi pa nakakalabas ng bansa ayon sa PNP. Pangulong Bongbong Marcos nagbigay pugay at nakiramay sa pamilya ng aktres na si Gloria Romero. Babaeng nagpagluta drip na magaang mata. Naku po! Kaya nangyari doon. At 6 na taong gulang na bata kritikal matapos bugbugin ng nanay ng kalaro. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Hoy, may nanalo na. Mamigay muna tayo ng pera. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sa Binondo, Maynila, may nahuli na si RH6, Sherwin Alfaro. Oras muna. Oras muna. Engineer Tony Nanggel. 712. Achi, ahya, chityam, chap, dihun. Ayun. May nanalo na ba? May nanalo na ba ng pera? Meron na bang nagkaroon ng kwalta? Ayan. Shelwin. Shelwin. Yes, Kong Hey Batchoy, Anthony at Sherry. Dahil nga dito sa Binondo, sa barangay 283, talaga namang ready na para sa bagong taon mamaya. Tignan mo, nakahanda na ang sinangag. Yan, para mamayang gabi yan. At nakahanda na rin ang hotdog, itlog, at ang longganisa ni Tatay. Tatay, magandang umaga, pangalan niyo po? Isidro Sesesta po. Tatay Isidro, lagi ka nakatungin sa Glitchari? Opo. Oo, at sino pa po rito mga nausal sa umaga? Si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Si Anthony Taberna at Jerry Baha. Chinese ba si Tatay, Sherwin? Oo, Chinese. Hindi po. Hindi po. Singkit kayo singkit kasi, Singkit. Yan Malabo lang mata. Ganun ba? Oo. Ano yan, Sherwin? Kanya yung karinderya? Nasa kalsada sila ni nanay. Dito sila nagtatrabaho na. At dito lang sila nakatira. Tinan mo nga, sila mag-asawa. Oo. Mabait din may-ari nung tindahan. Oo, sila babantay dito. At dito lang sila. Natutulog pa ba kayo? Nakikinig na kayo? Tutulog din. Saan kayo natutulog? Dito na rin. Minsan dito. Minsan sa hotel. Ganyan. Oo. Paano nakakapanginig si Tatay sa DZRH? Radyo niya. Yung radyo niya kanyang ginagamit. May transistor radio. Nawala tayo sa Zoom. Nawala na nawala yung video mo. Ayan. Mabalik tayo ulit sa Zoom. Asan yung radyo niyo? Yung radyo niyo natatakpan ng mga kape. Ayun. Ayun. Ayan o kanilang radyo. Ayun, natakpan ng kape pala. Malakas. Malakas yung radyo. Araw-araw kayo nakatune in.
Apa. Sino pa po rin ang mga announcer pag umaga? Si Antonio Taberna, saka si Jerry Ba, saka si Angelo Palmones. Pinakyaw nyo na dahil pinakyaw nyo na etong inyong ampaw! Talaga. Nakabalot pa pala. Nakasobre pa. May nakasulat dyan. Basahin nyo po yung ampaw, yung loob. Nakasulat to dyan. Ayun, hinawakan ni nanay, oh. Ayan, nakasulat sa ampaw, mahal ka ng ninong. Salamat po. Salamat. Salamat po, Tatay Sid. Thank you. Eto, at syempre meron ka rin Diesel H Grocery. Yehey! Salamat po. Kaya naman sa mga guys, manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Diesel H. Mula kayo susunod dating winner sa Diesel H. Bagong taon, bagong lakas promo. Iris number 6, Sherwin Batalfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Andiyan na rin lang sa Binondo ang balita at selebrasyon ngayon hanggang mamayang hating gabi. Hanggang bukas. Andiyan nakikikain na yata ng tikoy si RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, Happy Chinese New Year. Kong Hi Wai Chai. Kong Hi Wai Chai. Tsaka isa pa. Ano pa? Sinte Chien Kong. Ano yun? Paano? Yun ang Sinte Chien Kong. Sinte Chien Kong. Tinuruan ako ni Kagawad Nelson Tini sa talaga. Andiyan ba si Kagawad? Kagawad kung ano-ano tinuturo mo. Kung ano-ano tinuturo sa'yo. Sabi ko, anong klase yun? Magkakapera ba ako dyan? Hindi, healthy yan na Kuya Boy. Healthy pala. Si Kagawad Nelson T. Ayos. Maaga dumaksa ang ilang mga vendors dito sa along Ongpin Street sa Binondo ngayong bisperas ng Chinese New Year. Ilan sa mga nakapesto dito, yung mga nagbebenta ng iba't ibang klase ng pampaswerte tulad ng bracelet, mga wind chimes, yung prutas, figurine, wooden snake, money plant at iba pa. Ang tikoy naman ay mabibili sa 100 piso. Ang maliit habang 135, ang medium at 200 pesos naman ang pinaka-large. Mula kaninang alas 12 ng ating gabi naman ay isinara na itong Binondo Intramuros Bridge para paghandaan nga itong inabangang Chinese New Year countdown. Mamayang alas 9 ng gabi ay isasara naman ang Jones Bridge, Tintin Paredes mula Paredes Burgos Avenue. Saan daw yung magiging sentro ng fireworks mamaya? Sa Jones Bridge, Jerry. Jones Bridge mismo? Oo, yung countdown. Kaya isasara yung mga lugar na mula dyan sa Jones Bridge, Tintin Paredes, ipatungo ka naman ng era nitong Binondo Church hanggang sa Dasmariñas Street at Plaza. Si Mayor pupunta mamaya. Oo, siyempre si Mayor Hanay Lacuna pangunahan niya yung countdown dyan sa Chinese mahigpit yung seguridad din dahil sa maraming mga pulis na nakadeploy para dito sa pagsalubong ng Chinese. Ay mga bombero, mga taga Bureau of Fire Protection na maka-alerto diyan. Daming dragon ngayon diyan, bubuga na apoy diyan. Maraming dragon. Nakakasalubong ko kanina, nagmamadali lang, naglalakad sila. Mamaya kasi marami kang makakita rito, Anthony Jerry, yung mga dragon dance. Na mga tapos pag pupunta diyan boy, pag pupunta diyan mamayang gabi makakakain ng libreng tikoy. Yan yung inaabangan ako ngayon pa lang naghahanap na tikoy dito. Masarap yung tikoy yung ibinabalot sa iklog. Tapos kumbatsero yung para hindi masyadong parang feeling mo hindi tiko yung kinakain mo. Balutan mo ng lumpia wrapper. Parang turon yung tinitira. Parang turon. Parang turon yung tinitira. Sarap yan. Yung karamihan, yung plain lang na nihahaluan nila ng itlog. Ayan. Ayos yan. Pagpapidurito nila. Dapat manipis lang hiwa, boy. Yun ang nabanggit sa akin. Dapat, kasi pagka malaki, madaling ang tawag doon. Masyadong pag maliit lang hiwa, maganda-ganda at magdaling maluto.
Yung tikoy. At mura din yung tikoy na may mga flavor, may halagang 250, may 150. At isang kilalang nagbebenta ng tikoy rito, madaling sarado pa yung pwesto pero marami na nakapila. Abo, tingnan mo nga naman. Yung mga yung siopaw, yung fried siopaw dito sa kahabaan ng Ongpin. At iba't ibang klase ng mga pagkain ang makikita ngayon dito sa area ng Ongpin. Itong kahabaan ng Ongpin na kung patungo dyan sa Plaza Santa Cruz. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Oras mo natin, Achi, ahya. Kityam, Yap, Dihon, 7:22 ng umaga, magbabalik po kami. Ang balitang ito. Balita! Alas 7:29 na ng umaga, nasa kritikal ngayon na kalagayan ng isang 6 na taong gulang na batang babae matapos bugbugin ng ina ng kanyang kalaro sa Caloocan City. Ayon sa pamilya ng biktima, nagpunta ang batang si Alicia sa bahay ng kaibigan para maglaro. Ngunit nang makita nila ang bata ay wala itong malay, duguan ng ulo at maraming pasa sa katawan. Sinabi ng Caloocan Police na mismo ang anak ng suspect ang nagturo sa kanyang ina na nanakit kay Alicia. Dinitali pa nito kung paano inuntog ng ina ang biktima ng ilang beses sa toilet bowl at hinampas-ampas sa hindi malamang dahilan. Narinig ng kapatid ng suspect ang mga sigaw sa bahay at nang sumugod ito ay nakita niya ang bata na nakahandusay at nagsusuka ng dugo. Naku po. Inaalam ng pulisya kung may history ng mental disorder ang suspect na ngayon ay nakakulong habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso. Samantala, binalaan ng Philippine Dermatological Society ang publiko sa paggamit ng mga pampaputi tulad ng Glutadrip na hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration. Ito'y makaraang mag-viral sa social media ang video ng isang babaeng na-impeksyon at hindi na maidilat ang mga mata matapos sumailalim sa IV Glutadrip o intravenous Glutadrip. Sa viral video, humingi ng dasal itong si Jelly Matcha para maibalik ang kanyang paningin at hindi tuluyang mabulag. Sinabi ni Jelly na hindi marunong ang nurse na nagsagawa ng Glutadrip kaya pumutok ang kanyang ugat. Kwento pa ni Jelly, 2 araw matapos ang kanyang session ay nakaramdam siya ng sobrang sakit at pagsusuka. Pasuka-suka siya kaya siya isinugod sa ospital. Dito natuklasan na nagkaroon ng impeksyon at naapektuhan ang ugat ng kanyang mata. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng pumanaw na veteranang aktres na si Gloria Romero. Sa inilabas na pahayag ng presidente, kinuwento nito ang pagkakataon kung saan nakilala niya ang aktres sa set ng pelikulang ginuhit ng tadhana na tungkol sa buhay ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dito kasama mismo sa pelikula si BBM kung saan gumanap siya bilang anak ni Romero na siya naman gumanap sa buhay ng ina nito na si Imelda Marcos. Si Romero na tinaguri ang First Lady of Philippine Cinema ay pumanaw noong Enero 25 at nakagawa na mahigit 250 pelikula at TV productions. Tiniyak ng PNP na nasa Pilipinas pa rin si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at walang record na ito'y nakalabas ng bansa. Ito ang sinabi ni Police General Jane Fajardo kaugnay ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na malapit nang mahuli si Bantag. Ayon kay Fajardo, maraming indikasyon na nasa bansa pa rin ang pugante at patuloy ang validation nila sa mga report na natanggap ng PNP Tracker Team hinggil sa kinaroroonan nito. Si Bantag ay nahaharap sa kasong murder matapos iturong utak sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid noong Oktubre ng 2022. Alas 7:32 ng umaga, tiniyak ni Marikina Representative Estela Luz Kimbo, Acting Chair ng House Appropriations Committee, na valid na ayon sa batas at fully enforceable ang 2025 General Appropriations Act sa kabila ng mga correction at adjusted entries sa Bicameral Conference Report. Ginawa ni Kimbo ang pahayag bilang suporta sa mga naunang statements ni na Pangulong Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin
Budget Secretary Amina Pangandaman at Senate President Cheese Escudero. Kasunod naman ito ng aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado nito na depektibo ang budget bill na nilagdaan ng Pangulong Marcos para sa 2025 dahil ito ay batay sa BICAM report na naglalaman ng blank items. Giit ni Kimbo, ang enrolled copy ng General Appropriations Bill ay komprehensibo. Walang blanco, katulad ng ikinakalat ng mga kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa katunayan, sinabi ni Kimbo na ang enrolled copy ng GAA ay isinapubliko na isang ebidensya na ito ay kompleto at sumunod sa proseso at walang itinatago. Sa ibang balita, lusot sa 98 counts ng kasong reckless imprudence resulting in homicide si dating Health Secretary at ngayon ay Iloilo Representative Janet Garin kaugnay sa Dengvaxia vaccine. Ito'y nang bawiin ng Department of Justice sa mga nasabing kaso laban sa kanya na isinampa ng mga magulang ng umano'y biktima ng mga nasabing bakuna. Sa desisyon, hindi napatunayan na mayroong kaugnayan sa Dengvaxia ang pagkamatay ng mga bata na mas lalong pinagtibay ng mga pag-aaral ng mga eksperto sa World Health Organization. Dahil dito sumugod sa tanggapan ng DOJ ang mga magulang ng batang nasawi para ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa nasabing desisyon. Metro Manila ngayon. Narito na sila, Metro Manila ngayon. Unahin natin si RH15 Giselle Ricafort. Ito po mga tsuper ay kabado sa rollback. Ba? Kabado? Bakit naman kayo kinakabahan? Nag-rollback na nga. Alamin natin ang balita mula kay 15 Giselle Ricafort. Coming Giselle! Tunying kakaba-kaba sa katiting na rollback sa mga produktong petrolyo ang mga tsuper ng jeepney, partikular dito sa lungsod ng Pasay. Asahan na raw kasing babawi na naman ang mga kumpanya ng langis ng mas mataas na taas presyo sa mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Ayon sa mga tsuper na ating nakapanaya, mas maigi kung magtatakda na lamang ng maximum price sa petrolyo o kung hindi man ay buwagin na ang Oil Deregulation Act upang magkaroon ng papel ang estado sa presyuhan. Kasado naman ang kilos protesta ng piston bago matapos ang buwan laban sa mahal na petrolyo at ang obligadong franchise consolidation ng Public Transport Modernization Program. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, mangangalampag sila sa tapat ng tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at saka magsasagawa ng karaban paliwasang Bonifacio sa Maynila sa January 31. Sa 300 tsuperanya ang makikisa sa pagkilos na lalahukan din ng mga galing sa ibang sektor kagaya ng mga ordinaryong manggagawa. Pakinggan natin ang ilang tsuper ng jeep. Lumalabas lang na yung pagro-rollback nila ay pakitang gilas lang. Kailangan ko ano yung tinaas nila, babaan nila maging 150 para yung hindi sagot dito yung pagtaas ng pamasahe. Halos nasasanay na kami, hinug na kami. Sa taas ng diesel, tapos pag ginaba, sintabos lang. Wala naman yata kami magagawa, kundi at na dumaing kami ng dumaing, wala rin kami magagawa. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Manila ngayon. Abay, may operasyon daw ho ang anti-cybercrime group ng PNP dyan sa Green Hills. Pero sila ang kinuyog. Aba. May mga nasaktang polis. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Dalawang tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group, Jerry at Anthony. Dalawang tauhan na PNP ACG nasaktan matapos kuyugin sa gitna ng kanilang operasyon dito sa Green Hills Shopping Center sa lungsod ng San Juan. Sa ulat na kinumpirma ng Chief of Police ng syudad na si Police Colonel Diodenis Marmol, napatid na kaugnay ito ng kumakalat na yung video sa social media kung saan makikita ang isang puting van na pinalilibutan ng mga kalalakihan dito sa pamosong shopping center. Sa panayan ng DZRH News, sinabi ni Marmol na nagtangkang manghuli ang ACG ng isang suspect sa extortion kung saan ang entrapment ay nangyari sa Green Hills nitong linggo lamang ng hapon.
meron ng pusasa na inireklamo. Lumapit na yung iba pang lalaki at pinagsusuntok ang operatiba. Isa sa mga tauhan ng ACG ang napaulap na tinamaan sa tagiliran, habang isa naman ang nasuntok sa muka. Sa gitna ng gulo, pumuslit itong naaresto na sanang sospek, saka pumasok sa loob ng mall at hindi na matunton hanggang sa mga oras na ito. Sabi ni Marmol, nakikipagpulong ngayong araw na ito ng Martes ang San Juan City Police at PNP ACG sa Ortigas Security na nakasasakop dito sa Green Hills Mall, maging sa Muslim community, para mahanap hindi lamang ang suspect, kundi maging ang mga nanakit na tauhan o nanakit na vendors di humano dito sa mga polis para sila rin ay makasuhan. Pakinggan natin si Police Colonel Marmol. So ngayon po, meron na po tayong positively identified. Pero napakalimited po kasi ng mga video na nakukuha namin. Kaya medyo nahihirapan po kami mag-identify pa ng ibang involved. So, tulad na sabi ko, nakapag-ugnayan po kami sa Ortigas para po ma-identify pa natin yung mga ibang involved. Kasama na rin po yung mga maaaring tumulong doon sa suspect na makapagtago at makatakas po. Ang tinig ng Chief of Police ng San Juan City, si Police Colonel Dennis Marmol. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa wakas, kumbatsero, meron na ring investment itong Maharlika Investment Corporation. Ganun ba? Meron na silang paglalagakan ng pera. Ang paglalagakan nila, kumbatsero, ay ang National Grid Corporation of the Philippines. Talagang teka, nangangailangan ba ng mga additional funding ang NGCP? Nangangailangan ba sila? Hindi man lang sinabi sa atin. Kaya nga medyo nakakalungkot din. Hindi man lang tayo pinasabihan. Ito pala, kumbatsero, may pirmahan pa lang nangyari. Yan, kitang-kita. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nagmamasid. Habang sino ba pumipirma na yan? Ang pumipirma po na yan ay yung Maharlika Investment Fund President, si Mr. Consing. Ito pong ang pangalan niya ay Rafael Consing. Siya pala CEO ng Maharlika Investment Corporation. Sino pa yung nakatayo? May nakatayo Ang nakatayo ay si Secretary Ralph Recto at sa kabilang panig ay si Ginoong Henry C. Jr. Ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated, SGP, na siyang may-ari ng 40% ng NGCP. Ayun pala. Yung 20% ng NGCP ngayon ay binibili. Binibili ng Maharlika Investment Fund. Yan wala pong lugi dyan Wala pong lugi dito sa NGCP. Kuryente yan kuryente po dyan. Wala pong lugi dyan sapagkat andyan na yung infrastructure At sa totoo lang, nung kaya nga po hingay yung maraming mga congressman dyan sa NGCP. Kaya nga, di ba pinupuntirya, pag-aari daw, nagpapatakbo daw mga Chinese. Ang sabi po ng mga nagmamasid dito, kaya daw po ito ang inuna ng Maharlika Investment Corporation sapagkat gusto nga nilang magkaroon ng say sa pagpapatakbo ng NGCP. Ayan, balita dyan. Nakasasama lang ng loob, nga, kumbatsero, nangangailangan pala sila ng pondo. Hindi mo lang nagsabi. Kumausap pa ng iba. What are friends for? Hindi man lang kayo nagsabi. Hindi man lang. Mario Joseph naman, Kung bukas lang yung video Maya, magbubukas na. Magbubukas na yung video. Sila din pala may-ari nun. Sila rin yan. Si Henry C. Jr. Oras po natin, Chityam Shop Dihun, 7:42 ng umaga. Susunod, Tito Boy! Sino itong dating sikat na bold actor na hirap na daw po ngayon sa buhay? Lahat ng kaibigan ay inuutangan.
Nako. Aba, sino yan? Yun daw hong sawa. Sawa sa Robinson. Lumabas na. Oo. Lumabas na raw ho yung sawa. Yung matagal ng yung urban legend na pinag-uusapan tungkol sa isang sawa diyan sa Robinson ay lumabas na. Bihirang patis. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker. Pang mag-upgrade ng sasakyan, subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay meron pong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Bakit ba gumagalaw ito? Gamit ang kanya... Ay, teka. Yan, tama. Gumagalaw ba? Gumagalaw Ano pare? Ba't ba kanarere? Yan, gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. Ayan, syempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay, Android Auto. May power tailgate na rin ang Tiggo 7 Pro Hybrid. Sa halagang 1,110,000 pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Hybrid na yan, ha? Yes. Oo. At higit sa lahat, magiging kampante ka sa premium preserve warranty package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trips ngayon 2025. Subukan at i-test drive mo na ang Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Why don't you? Pangunahing Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Uy, si Abby. Si Abby, Miss Abby. Yung Abby Binay. Hindi Abby si Better, Abby Better. Abby Better. Uy, Abby Better, ha. Kursunada daw niya itong Tiggo 7 Pro Hybrid. Ayan, nakukuha daw siya. Ang ganda na itsura pa lang, pormahan pa lang, ayos na. At ang kagandahan ng hybrid kumbatsero, sa mahal ba naman ng presyo ng gasolina, kailangan mo na talagang magtipid. Ayan. Alam mo na, Doc John Seneca. Ayan, lagi rin pala silang Doc John Seneca. Nakasubaybay sa atin, lalo na dyan sa kanilang clinic, yung gawaan ng ilong. Gawaan ng ilong. Pwede ba ako magpagawa ng ilong dyan? Pwede ba kami dyan? May pag-asa pa ba kami, Doc John Seneca? Pero alam mo naman kumbatsero, kaya tayo kinagigiliwan ng mga kababaihan dahil sa ilong na to. Ba't mo nang papalitan? Kainis. Magandang umaga kay Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano ng Zambales. Magandang morning. Kumusta ba si Governor June Abdane? June Abdane, Governor. At si Aristotel, dyan sa Pasig. Si Aristotel Te. Dyan sa Bangbang, Pasig. Magandang morning. At sa Pasig din, si Kuya Aristotel din. Aristotel Ramos, District Engineer Aris Ramos. Magandang morning. Kumusta si Ate Rochelle? Sir Randy Sakay at ang mga kasamahan natin dyan sa Philippine Heart Center. Ayan. Magandang morning po sa inyong lahat. Thank you sa inyong laging pagsuporta sa 2x2. Samantala, andito na, kumbatsero. Eto na. Sino ba itong dati sikat na ano ba to? Bold star ba tawag dito? Bold actor. Na wala na raw pong pinipili ngayon. Lahat ng kakilala at kaibigan, inuutangan na. Ay, sus, Mario. Alamin nga natin ang chika hatid ni Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka Jerry at Katunying. Pero bago natin pag-usapan itong aktor na ito na hingi ng hingi, utang ng utang sa lahat ng kanyang mga kaibigan, kahapon nga ay bigyan ko muna kayo ng update dito tungkol sa The Rapist of Pepsi Paloma. Na-interview nga namin kanina si Attorney Buko. Ito yung sa kay Vic Soto. Sige, go. Well, kahapon nga ay ka-text ko itong si
Daryl Yap, si Direk Daryl Yap. Tinanong natin sa kanya kung pwede ko siyang makausap. Okay. Well, dati-dati naman napakabilis nitong umoo kapag sinabi nating interviewin natin siya. Pero kahapon ay sinabi nga niya na hindi daw muna siya pwedeng magsalita kaugnay ng nasabing pelikula, particular na dito sa isinampang kaso laban sa kanya ni Boss Vic Soto. At sabi nga niya ay magsasalita lang daw siya o ang grupo niya o ilan sa mga artista niya sa sandaling ma-showing na ang nasabing controversial na pelikula. Gusto ko kasing malaman kung ano nga ba ang katotohanan na ito ay maitutuloy pa ba ang palabas o hindi na. Dahil meron ngang pag-uutos ang batas na pansamantalang hindi mapapanood ang nasabing pelikula o hindi ito maisi-showing. Kasi ang showing nito is February 4. Well, hindi ko rin alam kung tuloy ngayong araw na ito ang press con ng nasabing pelikula dahil wala pa rin kumpirmasyon. Samantala, samantala, nakakaloka as in nababaliw naman itong si dating sikat na bold star. Lahat na lang, itong si aktor na to, inuutangan niya. Kunyari utang-utang, pero ang totoo, hindi naman nagbabayad. Gipit na gipit. Gipit na gipit lagi. Oo. Kapag ka napagbigyan mong isang beses, ulit-ulitin. Ayun. Nahiraman ka na ba? Oo. Ayun. Kaya pala. Akala ko ako lang. Wala, marami na pala kami dahil nag-usap-usap na yung mga reporters na dating kaibigan nito. Lahat pala nautangan na. Ang dami-dami niyang mga alibay na keso kailangan niya dahil panggamot, pagkain. Pero ang katotohanan pala ay nalululong daw ito sa pinagbabawal na gamot. Ayun ang problema. So hindi motor ang hiningi sa'yo? Hindi, pero kung jowa ko siya, malamang. Oo. At ito nga, nakakaloka nga dito, ay dati itong maraming pera, nagja-Japan ito noon, pero walang nangyari sa kanyang mga pinaghirapan. Yeah. Ang naturang aktor na nangungutang na lang kung kani-kanino para sa kanyang pambisyo, ang first name niya ay nauuna. First name and surname niya, una at pangalawa sa alpabetikong Pinoy. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Pero bago ako magpaalam, hi muna kay Mr. Anson Ang ng Sapuro Noodles at siyempre pa kay Mami Sherry Ramirez na mahal ko. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang Ay, nako, magandang morning sa mga taga PLDT. PLDT. Itong aming boss dito, si Boss Ed Montilla ng Easy Rock. 96.3 Easy Rock. Hindi makapakinig sa 2x2. Bakit? Dahil daw yung internet nila sa BF Homes Parañaque, palpak. Everyday na puputol. Ay, sus. Pawala-wala, umaabot ng 1 hanggang 2 oras. Kuyang Ed, pwedeng aksyonan yan ni Engineer John Carlos Mercado. Madali yan. Kuya Ed, mo, si Morley ngayon, masayang-masaya. Nagrereklamo nga si Morley, ba't hindi man lang daw napuputol yung signal niya. Wala tuloy siya maidahilan. Ito palang kotse po na pagmamayari ni Congressman Ralph Tulfo, nahuli dyan sa EDSA Busway. Ay, pumasok sa busway? Pumasok sa EDSA Busway. Ito pong sino nagmamaneho? Ang nagmamaneho si Kenneth De Guzman, by a certain Kenneth De Guzman.
Kaya napakatitigas ng ulo nitong mga ito. Sinabi bakit ng hindi mo naman pwedeng sabing, isusumbong kita kay Tulfo. Kasi Tulfo yung may-ari. Anak ng baka. Ay, nako. Ay, nako. Makayos na nga. Kumain na lang tayo ng siopaw dyan sa Emerald. Ayun. Oy, GML Robles, magandang morning. Wala ba tayong pa-siopaw dyan? Yun. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is